Alam mo, ang nagkasala, hindi si Eva eh. Ang nagkasala ng mabigat, si Adan. Ang impression mo, para bang ang nagkasala si Eva? Hindi. Si Adan ang nagkasala ng mabigat. Basahin natin ang unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 14. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. At si Adam dai nadayaan, kundi ang babae huling nadayaan nahulog sa kalapasan. Ayon, si Eva iha, nadaya lang siya, hindi naman gross o sinasadya yung kasalanan ni Eva. Ang talagang may kasalanang malaki si Adan. Akala nung iba, si Eva ang nagkasala ng malaki sa Diyos. Mali yun. Nadaya lang si Eva. She was deceived. Nadaya. Ibig sabihin nung na-deceive, nadaya, hindi willful, hindi niya sinasadya, nadaya lang siya. Ang talagang gumawa ng malaking kasalanan si Adan kasi alam niya talaga yung batas. Sa kanya sinabi ng Diyos siya kausap ng Diyos Tandaan mo kapatid, nung kausapin siya ng Diyos, hindi pa nilalalang si Eva noon. Matagal pa ng kaunti. Siya pa lang ang tao, si Adan. Sinabi na ng Diyos sa kanya, huwag kang kakain niya. Pag kumain ka niyan, mamamatay ka, sabi niya. Nung gawin si Eva, sinabi lang ni Adan kay Eva yung sinabi ng Diyos. So, hindi masyadong maliwanag kay Eva yon. Kaya sabi sa Biblia, si Eva nadaya lang, si Adan hindi siya nadaya Anong ginawa ni Adan? Sa 7, pakinggan nyo, sa Oseas. Ngunit sila, gaya ni Adan, ay sumalangsang sa tipan. Dooy nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. Tamo, si Adan lilo ang sabi ng Diyos. Basahin mo nga sa Bicol yan. Alagad tasinda, garubaga si Adam, linihisan ninda si tipan, diyan sinda nagsiwawang tumang sa sakuya. Sadya talaga si Adan. Alam niya kasi yung batas pero si Eva hindi naman niya alam masyado dahil ang kausap ng Diyos mismo si Adan, gumawa pa rin siya ng labag. So mas mabigat yung kasalanan ni Adan kaysa kay Eva. Kaya tinan mo kung kanino iniaatang ng Diyos yung kasalanan, kapatid, it was imputed not to the woman but to the man. Basahin natin sa Roma, sa Bicol. Kaya siring na huli sa sarong tao, ang kasalan luminaog sa kinakban, asin ang kagadanan huli sa kasalan. Asin sa siring ang kagadanan nakalakop sa gabos na tao, huli taan gabos nagkasala. Sa Tagalog, sabi? Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, di ba? Sa pamamagitan ng isang tao o lalaki, kapatid na Mel, hindi naman sa pamamagitan ni Eva Dahil si Eva, nadaya lang nung dyablo, di ba?